Hi guys, narito ang ika-87 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Isang nilalang, marahil isang kalansay, na may hawak na espada ay naglalabas ng malalakas na kulay ube na enerhiya. Isang karakter, na tila isang mandirigma, ay nagulat at nasasaktan dahil sa lakas nito. Sabi ng nasa kanan, ang batas ng kamatayan ay talagang nakakatakot. Damn! Hindi tayo makakalapit sa pasukan. Damn it! Paano ko tatanggapin ang pagkatalo matapos makarating dito? Papasok ako sa libingang ito ngayon. Sigaw niya, puno ng determinasyon at galit na nag-aapoy sa kanyang mga mata. Nanunood ang dalawa sa nangyayaring matinding laban mula sa mga demigod rank laban sa napakalakas na skeleton may espada. Lahat ng mga demigod rank expert na ito ay hindi man lang makasugat sa kanya, bulong ng isa, ang pagkabahala ay nakikita sa kanyang mga mata. Sabi ni Niel Lee, dahil sa skeleton na nagbabantay, marahil ay hindi tayo makakapasok. Uwi na tayo. Nakarating na tayo ng malayo, suhestyon niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Gusto mo bang umuwi nang hindi pumapasok sa libingan? Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Maliban na lang kung patayin mo ang skeleton na iyon. Sagot ng isa pang tao, ang kanyang tono ay puno ng pang-uuyam at paghamon. Sabi ni Xiao Yu, may utak ka ba? Ang skeleton na iyon ay napakalakas na kahit na 50 hanggang 60 demigod rank expert ay walang magagawa sa kanya. Paano ko siya haharapin ng mag-isa? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa at kawalan ng pag-asa. Sabi ni Niel Lee, kung ganoon, ano ang iminumungkahi mo? Dahil hindi tayo makakapasok, bakit tayo nag-aaksaya pa ng oras dito? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo at pagkairita. Si Xiao Yu ay natigilan ng sandali at nag-iisip siya. Sa sobrang lakas ng skeleton, hindi pa rin ito magawang matalo ng mga eksperto. Ginagawa ng mga demigod rank ang kanilang makakaya para talunin ang nag-iisang skeleton. Sa tagal niyang nag-iisip, napabuntong hininga na siya. Habang nakatingin lang ang ating bida at naghihintay sa sasabihin ni Xiao Yu, nagsalita na si Xiao Yu. Ang mga pagkakataon na tulad nito ay hindi dapat palampasin. Sa kasong iyon, magagamit lang natin ang paraang iyon. Si Xiao Yu ay nilabas na isang item sa kanyang space ring. Magagamit natin ito. Ito ay Shadow Misleading Inscription Pattern. Sa isip ni Xiao Yu. Nakikilala niya pa nga ang ganitong antas ng inscription patterns. Ang kaalaman ni Niel Lee sa inscription patterns ay talagang hindi simple. Sabi ni Xiao Yu, tatakpan natin ang ating sarili ng telang ito at i-activate ang inscription pattern. Papayagan nitong itago ang ating mga bakas. Hindi na tayo dapat mag-antala pa. Fair na, sumang-ayon na ang ating bida sa balak gawin ni Xiao Yu. Dahil sa kapa na kanilang ginamit, dahan-dahan silang nawala. Naging invisible at hindi na sila makita. Mabilis lang umakyat sa hagdanan. Ipinakita ang signboard ng pasukan. Wow! Mukhang malaki siya mula sa malapit. Arg! Conjectures, contacts, sniffs. Sa isip ni Niel Lee. Para sa isang lalaki na magkaroon ng ganitong bango, talagang isang bakla talaga itong si Xiao Yu. Humawak ang ating bida sa bewang ni Xiao Yu. Ipinakita na para silang nasa kawalan habang naglalakad ng dahan-dahan. Nagtanong si Xiao Yu, siya, ginagawa mo? What are you doing? Sabi ni Niel Lee. Ano? What? Sabi ni Xiao Yu, saan mo ba inilalagay ang iyong mga kamay? Just where do you think you're putting your hands? Reaksyon ni Niel Lee, ha? Ginalaw pa ng ginalaw ng ating bida ang kanyang mga kamay sa bewang ni Xiao Yu. Sabi ni Xiao Yu, ikaw. Sabi ni Niel Lee, tigil sa pagsigaw. Ang telang ito ay masyadong maliit, hindi sapat para makover kami ng comfortable. Makakalapit lang ako. Ano ang mali sa paglalagay ko ng aking mga kamay? Pareho tayong lalaki.
Move your hands. Okay, sa isip ng ating bida. Suck. Ang taas ng tingin sa sarili ng Xiaoyu na ito. Isang maliit na pisikal na contact lang, at nag-react siya na parang isang pusa na naapakan ang buntot. Kalimutan na lang, tiis-tiis lang ako hanggang makalabas ako rito. Ilang minuto mamaya sa pasukan ng libingan. Tingnan mo ang dalawang uka na ito. Mukhang bumubuo sila ng keyhole. Sabi ni Nieli, napakaganda. Ngayon, nasaan ang mga susi? Sabi ni Xiaoyu, syempre, mayroon akong paraan para harapin ito. Umupo ka lang at manood. Pinagmasdang mabuti at pinag-aralan habang inaobserbahan ni Xiaoyu ang nakaukit sa pintuan. Sa isip ng ating bida. Oh, pinag-aaralan niya ang mga runes sa pintuan. Sa isip ni Nieli, mukhang iniisip niyang buksan ang pintuan sa pamamagitan ng pag-decipher sa mga runes. Dagdag pa ng ating bida, sa isip niya. Dahil nagtitiwala ka, iiwan kita para malaman mo. Maaari kong samantalahin ang pagkakataong magpahinga. May sumabog. Lumingon ang ating bida kung saan merong sumabog. Patuloy na gumagawa ng pag-atake ang napakalakas na skeleton na tagabantay ng tomb. Napakalakas ng nagawang pag-atake ng skeleton, sumasabog kada slash nito. Sa isip niya, ang isang matinding laban sa pagitan ng mga demigod rank ay talagang sapat para takpan ang langit. Inilabas niya ang kanyang Dark Law. Sa isip niya, kailan kaya makakamit ng aking kapangyarihan ng batas ang ganitong antas ng kapangyarihan? Sa isip niya, kahit na naunawaan ko ang dalawang kapangyarihan ng batas, 3 bituin na Black Gold rank pa rin ako. Ang dami ng law power na kaya kong manipulahin ay limitado pa rin. Sa napakaraming kapangyarihan ng batas sa langit, magandang pagkakataon ito para maramdaman ko ang mga ito. Habang maririnig ang ingay ng mga pagsabog sa paligid, nagsalita ang ating bida. Bakit hindi ka patapos? Sinasabi mo na parang napakadali. Lahat ng runes sa pintuang ito ay napakasalimuot. May mahigit sa 300 hanay ng runes dito, at isa-isa kong binabasa ang mga ito. Sa tingin mo ba ay isang bagay na magagawa sa loob lang ng ilang sandali? Sabi ni Nieli, sige, patuloy ka na. Ahem, okay. Habang pasilip-silip ang ating bida sa ginagawa ni Xiaoyu, sa iba pala nakatingin ang ating bida ha. Habang patuloy ang labanan ng mga expert laban sa napakalakas na skeleton, napatatanong sa sarili ang ating bida sabay lingon nito patalikod. Ano ba ang ginagawa ko? Sabi ng ating bida. Bilasan mo. Nararamdaman kong matutuklasan tayo ng skeleton. Sabi ni Xiaoyu, huwag mo akong madaliin. Ginulo mo ang aking linya ng pag-iisip. Sabi ni Xiaoyu, na-decipher ko na ang mahigit sa 50 hanay ng runes. Sabi ni Nieli, mahigit sa 50 hanay ng runes. Lumingon ang ating bida. Pinagmasdan niya ang mga pattern sa pintuan. Gigil na sabi ng ating bida. May mahigit sa 300 hanay ng runes dito. Sa ganitong bilis, gaano katagal bago ka matapos? Naiiritang tingin si Xiaoyu. Be my guest. Hinawi ng ating bida si Xiaoyu. Umalis ka. Nagulat si Xiaoyu. Tinamaan pala ng ating bida ang kanyang dibdib. Mahinang sigaw ni Xiaoyu. Ano ba ang ginagawa mo? Napahinto ang ating bida at lumingon sa likuran. Sabi ng ating bida. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ginagawa ko? Huwag kang maggalaw ng ganyan. Maaaring matuklasan tayo. Pulang-pula ang mukha ni Xiaoyu. Gulat na sabi ng ating bida. Wow, bakit ka namumula? Sabi ni Nieli. Kung hindi dahil sa katotohanang matigas ka roon, maaaring isipin kong hindi ka lalaki. Ahem, napakabastos. Fumang, sabi ni Nieli. Oy, huwag mong itulak ang iyong puwet sa akin. Sabi ni Xiaoyu, ikaw ang dapat magsabi niyan. Hindi ba ikaw ang unang nagsiksikan? Gigil na sabi ng ating bida. Oo, kahit na ano ang sabihin mo. Ang artifact mo ay napakaliit. Tiyak na hindi mo inaasahan na mananatili akong 10 talampakan ang layo sa iyo o kaya.
Namumulang sabi ni Xiao Yu. Ikaw, habang ang ating bida ay nakafocus sa pag-decipher ng mga pattern sa pader, sa isip ni Xiao Yu. Gusto kong makita, gaano katagal bago mo ma-decipher ang mga runes na ito. Si Nian Li ay isang senior inscriptionist, kaya ang kanyang pag-unawa sa runes ay dapat na katulad ng akin, at naglakas loob ka pang magreklamo na mabagal ako. Sige, ngayon ay malalaman mo mismo kung gaano kakomplikado ang mga runes sa pintuang ito. Na-decipher ko na ang mga runes. Gulat na reaksyon ni Xiao Yu. Ano? Sabi ng ating bida, pero wala pa rin tayong makapasok ng walang susi. Gulat na sabi ni Xiao Yu. Ikaw, na-decipher mo na lang sila ng ganoon. That's right, sabay turo ng ating bida sa pintuan. Umilo ang mga pattern sa pintuan. Sabi ng ating bida, sa una pa lang, hindi na kailangang basahin ang lahat ng runes sa pintuang ito ng isa-isa. Gamit ang iyong paraan, mababalik ka sa pinagmulan mo matapos maglakad ng isang malaking bilog. Habang nakikinig si Xiao Yu, patuloy na nagsalita ang ating bida. Kaya kailangan mong basagin ang fog para mahanap ang tunay na kakanyahan. Sa mahigit 300 hanay ng runes na ito, tanging ang 5 hanay na ito ang bumubuo sa tunay na kakanyahan. Ang iba ay nandoon lang para malito ang mga tao. Sapat na ang pag-decipher sa 5 hanay na ito ng runes. Ito ay isang bagay na magagawa sa loob ng ilang hininga. Pero talagang nag-aksaya ka ng napakaraming oras dito. Sa isip niya, ang Nian Li na ito ay may masamang ugali na magsalita. Pero ang kanyang pag-unawa sa rune lore ay talagang mas malaki kaysa sa inaasahan ng isang tao. Talagang tama ang desisyon na dalhin siya. Sabi ni Xiao Yu, salamat sa pag-abala, young Master Nian Li. Ngayon ay kailangan kong hilingin sa'yo na umalis ka habang binubuksan ko ang pintuan. Hindi iyon. Ang pag-decipher lang sa mga runes ay walang silbi. Kailangan pa rin natin ng susi para gumana ito. Sabi ni Xiao Yu, well, hindi mo alam iyon, palagay ko. Ang ganitong uri ng indentation ay tumutugma sa isang susi na karaniwang ginagamit sa Netherrealm. Halos lahat ng demigod rank expert ay mayroon nito. Isang karaniwang ginagamit na susi. Ikaw, maririnig ang pagbukas ng pinto. Dahan-daang bumubukas ang pinto ng tomb. Tumawa si Xiao Yu. Fair na papasok. Sabi ni Xiao Yu, bilis, pumasok na tayo. Sabi ni Nian Li, okay, sige, susunod na ako. Nakapasok na ang ating bida at si Xiao Yu. Napansin ito ng isang expert. Hey, bakit bumukas ang pintuan? Napansin din ito ng skeleton at napasigaw ito sa galit. Mabilis na sumugod ang skeleton. Ang skeleton ay babalik para bantayan ang pintuan. Chance. Pilitin nating makapasok, lahat. Bakit tayo gustong pumasok? Ang Divine Spark ay wala sa loob. Patayin muna natin ang skeleton na ito. Ang pagkuha sa Divine Spark ay hindi nangangahulugan na makakapasok ka sa antas ng isang spiritual god. Kailangan mo pa ring maunawaan ang batas ng kamatayan. Para sa lahat ng alam mo, maaaring makuha ng iba ang Divine Spark sa susunod na araw. Ay ignore siya. Magmadali tayong pumasok. Kunin ang Divine Spark. Pumasok sa sinaunang libingan. Patayin ang skeleton. Atakehin natin. Arg! Sumigaw sa galit ang skeleton. Naririnig ang ingay sa labas. Habang nakabukas ang ginto ng tomb. Ang ating bida ay nagmamasid-masid sa loob nito. Sabi ni Nian Li, malamig at madilim, putik at lumot. Ang tanging nawawala lang ay ang anumang tanda ng kayamanan. Nag-iisip si Xiao Yu, may lumabas na halimaw sa kanilang unahan. Sabi ni Nian Li, mga gold asterisk ito, huwag kayong magpapahinga, mag-ingat sa lason na dala nila. Okay, gumagawa ng chant si Xiao Yu. Umilo ang kanyang kamay, gumawa ito ng barrier at hindi nakapasok ang mga halimaw. Nagulat ang ating bida. Habang sumigaw ang mga halimaw, nadurog ang mga halimaw sa ginawa ni Xiao Yu. Sabi ni Xiao Yu, magpatuloy tayo. Sabi ni Nian Li, Divine Lightning Guardian Stone,
Ginamit mo ang Divine Lightning Guardian Stone para patayin ang mga ghoul. Mali ako, hindi ako karapat-dapat na maging germaphobe. Patuloy silang naglalakad, habang meron pa rin silang barrier. Sabi ng ating bida, sa wakas ay nasa ilalim na tayo. May napansin ang dalawa, sabi ni Xiao Yu, may ilang demigod rank aura. Sabi ni Nian Li, ang mga taong iyon ay nakapasok din. Sabi ni Xiao Yu, magmadali na tayo at umalis. Hintayin mo ako. Nagmamadaling tumakbo ang dalawa nang may natapakan silang trap. Merong lumabas na mga shuriken. May natapakan din ang ating bida. May lumabas na mga panaso. Habang meron pa rin silang barrier. Sabi ng ating bida, akala ko ba walang tao sa Netherrealm na makakatayo sa iyo? Bakit ka tumatakbo? Sabi ni Xiao Yu, kahit na ganoon, walang kailangang makipaglaban para sa mga bagay kasama ang ilang dosenang demigod rank expert. Sabi ni Nian Li, nakakainis. Sana ako ang nagmamayabang. Sabi ni Xiao Yu, hindi ako nagmamayabang. Magmadali kang tumakbo habang gumagana pa ang shield. Wala nang masyadong oras na natitira sa duration nito. Nakikita na nila ang daan palabas. May daan doon. Mabilis na ngayon. Okay, mukhang ito ay, may napansin ang ating bida. Isang-isang time warp. Hindi maganda, mabilis, tigil. Diretso si Xiao Yu. Sabi ni Xiao Yu, ano, lumingon siya. Dahan-dahan siyang naglalaho. Malapit nang mawala si Xiao Yu. Nahawakan ng ating bida ang damit nito. Sabi ng ating bida, napakabobo. Napasok na rin ang ating bida sa another dimension. Tinawag ng ating bida si Xiao Yu. Sabi ni Xiao Yu, ano ang nangyayari? Iminulat niya ang kanyang mga mata. Sabi ng ating bida, damn, ang space distortion ay masyadong malakas. Hindi ko hawakan. Napunit na ang damit na hinahawakan ng ating bida. Napansin niya ito agad. Agad niyang inabot ng kabilang kamay. Nahuli kita. Hinayla niya si Xiao Yu. Sabay binuhat ito. Xiao Yu, gumising ka. Hindi ito ang tamang oras para matulog. Gumagalaw si Xiao Yu. Sabi ni Nian Li, ano ang ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Huwag kang gumalaw. Arg, hindi ito gagana. Kailangan kong pigilan ang pagbagsak. Lumingon ang ating bida sa gilid. Ang batas ng kamatayan ay nasa lahat ng dako. May isang paraan lang. Nag-transform sa Food Panda ang ating bida. Yin Yang Blast. Yin Yang Blast X10. Pinakawalan na ng ating bida ang matinding pag-atake. Magkasabay na lamikot ang dark at light law. Nagdikit na ang dalawa. Gumawa ito ng malaking pagsabog. Gaya ng inaasahan ko. Ang tearing energy sa paligid ng pagsabog ay agad na nawala. Kinover niya si Xiao Yu. Habang lumilipad sila pataas kasabay ng pagsabog. Nagliwanag na ang ibabaw ng tubig. Sumabog na ito sa ibabaw ng tubig. Nasa ibabaw na ng tubig ang ating bida. Tinignan niya ang paligid. Nakaahon na rin si Xiao Yu. Sabi ni Nian Li, mukhang napunta tayo sa kalaliman ng libingan. Huff, huff, sabi ni Xiao Yu. Ang agos ng tubig ay malakas na gumagalaw patungo sa direksyong ito. Dapat mayroong exit sa dulo. Sabi ni Nian Li, ito, mayroong isang bagay sa mga pader, isang portrait painting. Ipinapakita nito ang isang malaking labanan. Kailan kaya nangyari ang labanang ito? Ito ay isang tunnel na nakakonekta sa langit. Ang tunnel na ito ay nakakonekta sa isang lugar na napakalayo. Sa dulo ng tunnel ay nakatayo ang isang grupo ng mga eksperto na nagmamasid sa labanan. Sa likod ng mga eksperto na iyon ay mayroong mga palasyo sa isang lumulutang na isla. Ang lugar na ito, sabi ni Nian Li, Draconic Ruins Realm. Sa isip niya, ito ang lugar kung saan ginugol ko ang karamihan ng aking nakaraang buhay. Kung ganoon, may mga spiritual god expert mula sa mundong ito na nakakaalam ng pagkakaroon ng domain na iyon.
Ayon sa mural na ito, mga eksperto mula sa Draconic Ruins Realm ay matagal nang napansin ang pagkakaroon ng Divine Continent at pinapanood ang labanan sa pagitan ng mga spiritual gods. Pero bakit hindi sila nagpadala ng alinman sa kanilang mga eksperto? Marahil ay hindi sila makapasok sa realm na ito. Makakahanap lang ako ng sagot pagkatapos kung makapasok sa Legend rank at makarating sa Heavenly Fate Realm. Tanging noon lang ako makakapasok sa Draconic Ruins Realm. Ngayon ay panahon na para sa mahalagang tanong. Ano ba ang Draconic Ruins Realm? Ang Draconic Ruins ay isang mas mataas na antas ng realm kaysa sa Divine Continent. Sa pamamagitan ng pagsunod sa daw ng pagsasanay, ang soul force ng isang tao ay makakarating lang sa realm ng Legend rank. Tanging ang mga nakakaunawa ng heavenly energy ang makakapasok sa Legend rank at makapasok sa Heavenly Fate Realm. Pero sa Divine Continent, ang pinakamalakas na mga eksperto ay nasa Spiritual God rank lang. Pagdating sa pagsasanay, ang Spiritual Gods ay talagang mas mababa kaysa sa Heavenly Fate Realm expert. Pero ang Spiritual Gods ay may kakayahang gumamit ng kapangyarihan sa Heavenly Fate Realm at makamit ang immortalidad. Ang Divine Continent na ito ay isang domain na sapilitang nilikha ng isang makapangyarihang eksperto. Ang Spiritual Gods ay ang mga espiritu ng mga batas na naninirahan doon. Sa madaling salita, dahil ang Spiritual Gods ay wala ng mga pisikal na katawan, kaya nila makamit ang walang hanggang buhay. Kahit na ang kanilang mga divine sparks ay masira, hindi sila mamamatay kaagad, maliban na lang kung ang kanilang mga batas ay makuha. Sana'y hindi ko na lang tinanong. Sabi ni Nieli, "Hey, tingnan mo, may lupa doon. Aakyat ba tayo o susundin ang agos?" Mabilis na magdesisyon. Sabi ni Xiao Yu, "Saglit lang, sa tingin ko. Tumalon na ang ating bida." Lumapag na silang dalawa sa lupa. "Ayos ka lang ba? May napansin ang ating bida." Tumingin ang ating bida. Hinubad na ni Xiao Yu ang kanyang sirang damit. Sabi ni Xiao Yu, "Wala ito. Fair na." Sa isip ng ating bida, naisip ko na talagang nagpapakita siya ng ganitong saloobin. Hindi niya nga kayang pahalagahan ang pagtulong ng iba. Maaaring dahil ba sa damit? Palagay ko ay hindi palaging pinahahalagahan ang mabubuting gawa. Patuloy silang naglalakad. Samantala, ang unang antas ng 9-layered Deathlands. Sa labas ng sinaunang libingan. Ako naman dito kina Zion at Ninger. Nag-iisip si Zion. Napalingon si Ninger. Tinawag ni Ninger si Zion. Lumingon si Zion. Sabi ni Zion, "Pasensya na, Ninger." Nagtaka si Ninger. Sabi ni Ninger, "Ye Zion, naawa ka ba sa akin?" Sabi ni Zion, "Hindi yan ang ibig kong sabihin." Nagpatuloy sa pagsasalita si Zion. "Malinaw na ikaw ang unang nakakakilala kay Nieli. Pero ako," sabi ni Ninger, "ang katotohanang gusto ka ni Nieli ay kanyang pagpili. Ang katotohanang gusto ko si Nieli ay aking pagpili rin. Hindi yun masisisi sa sinuman. Kahit na nakikipangako ka na kay Nieli, isang pangako lang iyon. Tulad din ni na Shenfei at ako. Ye Zion, maglalaban pa rin ako sa'yo." Napapikit na lang si Zion. May nagsalita, "Aha, ang magandang babaeng ito. Magkita ulit tayo." Sabi ni Zion. "Wu Yu." Nagtaka si Ninger. Pinakita ang mga kasamahan ni Wu Yu. Sabi ni Wu Yu, "Hindi ko akalain na magkikita ulit tayo ng ganito kabilis. Sino ba ito? She doesn't look half bad either, Kiki." Lumingon sa gilid si Wu Yu. "Siya, nasaan ang batang iyon? Bakit hindi siya kasama mo?" Sabi ni Zion, "Ano ba ang balak mong gawin? Umalis ka na ngayon. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin kung hindi kami magpipigil." Tumawa ng napakalakas si Wu Yu. "Ano ba ang narinig ko, Young Master Tianling? Ang dalawang babaeng ito ay talagang hindi magpipigil laban sa akin." Sa isip ni Tianling, hindi naman siya nagpipigil kanina. Sabi ni Tianling, "Kung ang dalawang babaeng ito ay handang sumama sa akin, tiyak na hindi kami magpapahirap sa inyo. Pero kung hindi,
Nagpakawala ng matinding aura si Tianling. Sabi ni Ziyan, napakagandang aura. Sabi ni Ninger, Ye Ziyan, mayroon pa tayong scroll na ibinigay ni Xiaoyu sa atin. Kung hindi gumana ang bagay na iyon, papatagalan ko sila. Tiyak na hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Sabi ni Ziyan, Ninger, kung aalis tayo, sabay tayong aalis. Kung makakaligtas tayo, sana'y makabalik tayo sa kung paano tayo noong bata pa tayo. Magkapatid pa rin tayo. Ziyan, sabi ni Wu Yu, kayong dalawa dyan, tapos na ba kayong mag-usap? We ain't got that sort of patience. Nagbigay na ng utos si Wu Yu sa kanyang mga tauhan. Lumalakad na ang mga tauhan ni Wu Yu. Habang nakatingin lang si Tianling. Pinagpapawisan si Ninger. Bigla niyang nilabas ang Golden Scroll. Sabi ni Ninger, hold it. Alam mo ba kung ano ito? Isang scroll. Tumawa ng parang baliw si Wu Yu. Akala ko ba ang mga tao ay matatalino? Sa tingin mo ba ang isang spell scroll? Dagdag pa ni Wu Yu. Ay sapat para talunin kaming lahat. Sabi ni Ninger, hindi ito maganda. Habang tumatawa si Wu Yu, biglang binatukan ng malakas ni Tianling si Wu Yu. Aray ko, ano iyon? Sabi ni Tianling, you bastard, tingnan mo ng mabuti kung ano iyon. Tinignan ulit ni Wu Yu. Siya, hindi ba iyon? Pinagpapawisan siya sa takot. Sabi ni Wu Yu, mabuti na lang at wala akong ginawa ngayong pagkakataon. Ang hayop na Yehan. Paano niya nagawang asarin ang isang tao na tulad nito? Sabi ni Tianling, mga Ginoo, kung mas maaga ninyong nilabas ang token na iyon, hindi kami maglakas loob na salubungin kayo. Sa ngalan ng aking pamilya, nag-aalok ako ng aking pinakamasinser na paghingi ng tawad. Kung ang dalawang Ginoo ay hindi pa rin nasiyahan, ako, Tianling, ay handang ayalay ang aking ulo. Hinihiling kong patawarin kami ng dalawang Ginoo. Nagulat si Ninger sa nangyayari. Nagtinginan ang dalawa. Humingi ng paumanhin si Wu Yu na kanina lang ay tumatawa na parang baliw. Sabi ni Ninger, magmadali na kayong umalis. Huwag muna akong makita ulit. Pagsang-ayon ni Tianling. Sabi ni Wu Yu, napakaganda. Hindi na nila hinahabol ang bagay na iyon. Sa isip ni Tianling, mas mabuting huwag kang magsabi ng anumang kalokohan ulit. Utos ni Tianling, kayong lahat, umalis na tayo sa lugar na ito ngayon din. Habang nakatingin ang dalawa na si Ziyan at Ninger, mabilis na nagsialisan ang mga kasamahan ni Wu Yu kasama si Tianling. Pabilis na paggalaw nila Wu Yu at Tianling. Nakarating na sila sa malayong lugar. Sabi ni Wu Yu, Young Master Tianling, parang mayroong iba pa sa bagay na ito. Did the two young ladies bring out something fake to deceive us? Sabi ni Tianling, bakit? Iniisip mo bang bumalik para kumpirmahin? Ito, sabi ni Wu Yu, hindi ako maglakas loob, haha. Sa isip ni Tianling, iniisip ba ng hayop na ito na hilingin sa akin na bumalik doon? Sabi ni Tianling, 3 taon na ang nakalipas, may isang tao na nagdala ng Golden Scroll para lokohin ang iba. Naalala mo ba kung ano ang nangyari sa kanya sa huli? Sabi ni Wu Yu, panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ang kanyang pamilya ay pinuksa. Sabi ni Tianling, kahit na ang Golden Scroll sa kanilang mga kamay ay pekeng, maaari lang nating hayaan ang mga bagay. Dapat tayong magpasalamat na hindi natin sila labis na na-offend. Kung hindi, talagang magdadala tayo ng sakuna sa ating mga pamilya. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang bagay na nauugnay sa Master ng Netherrealm. Bumalik na ang eksena kina Xiaoyu. Inalis ng ating bida ang kanyang pang-itaas na suot. Pinipiga niya ito para matuyo. Sinuot niya ulit ito. Sabay lumingon siya sa likod. Ahem, sabi ni Nieli, basang-basa ang iyong damit. Hindi ka ba magpapalit? Sabi ni Xiaoyu, walang kailangan ngayon. Sa isip ni Nieli, ano ba ang nangyayari sa kanya? Malinaw na nahuhumaling siya sa pagiging malinis, pero ayaw niyang magpalat ng basa niyang damit. Maaaring mahalaga talaga sa kanya ang set ng damit na ito.
Ginamitan ng spell ni Xiaoyu ang kanyang kasuotan para matuyo ito. Sa isip ng ating bida, sa totoo lang, kung mas maingat ako, hindi sana nasira ang kanyang damit. Nasaktan ko siya, sabi ni Xiaoyu. Tumayo na ang aking damit. Kaya na, sabi ni Nieli. Pasensya, reaksyon ni Xiaoyu. Ano ba ang pinagsasabi mo? Huwag kang mag-space out ng ganyan. Sa isip ni Xiaoyu, na-decipher ni Nieli ang mga runes sa pintuan ng napakabilis. Ang kanyang pag-unawa sa rune lore ay malamang na mas malaki kaysa sa aking imahinasyon. Sabi ni Nieli, mayroon pa itong set ng damit. Sabi ni Xiaoyu, sinasabi nila na kung ang isa sa mga disipulo na kinuha ng master ng Netherrealm ay may tuklasang napakatalentado, hindi lang ipapasa ng master ng Netherrealm ang kanyang mga pinakamataas na teknik sa kanya, ay padadala rin siya sa isang lugar na tinatawag na Divine Feather Sect. Dagdag pa ni Xiaoyu, talaga bang hindi interesado si kapatid ni Li? Sabi ng ating bida, Divine Feather Sect, sa Divine Continent, ang legend at demigod ranks ay maituturing ng malalakas na nilalang. Pero sa Draconic Realm, mayroong Heavenly Star, Heavenly Access, Dao of Dragon, at Martial Ancestor ranks. Ang Spiritual God Expert ay nasa unang at pangalawang Heavenly Fate lang. Ang Divine Feather Sect ay itinuturing na isang napakamalakas na sect sa Draconic Ruins Realm. Ang master ng Divine Feather Sect ay may ilang kaugnayan kay Nieli sa kanyang nakaraang buhay. Sa ni Nieli, Divine Feather Sect. Sa isip ng ating bida. Tama ako, alam na ng mga tao sa realm na ito kung paano makarating sa Draconic Ruins Realm. At nakagawa na sila ng koneksyon sa mga tao sa kabilang panig. Sabi ni Xiaoyu, alam mo ba ang tungkol sa Divine Feather Sect, kapatid ni Li? Sabi ni Nieli, hindi. Anong klaseng lugar ang Divine Feather Sect? Napalingon si Xiaoyu. Sa isip ni Xiaoyu, ang sect na iyon ay kabilang sa isang ibang realm. Magiging kakaiba kung alam niya ito. Sabi ni Xiaoyu, kailangan mo lang malaman na umiiral ito at ito ay isang kamangha-manghang lugar. Kahit na ang Spiritual God Rank Expert ay maituturing na ordinaryo sa sect na iyon. Sabi ni Nieli, kahit na ang Spiritual Gods ay maituturing na ordinaryong cultivator. Kung ganoon, talagang kailangan kong tingnan. Sabi ni Xiaoyu, sa totoo lang, ang mga tao roon ay tumutukoy sa ating mundo bilang ang maliit na mundo. Talagang hindi maihahambing sa mundo sa Draconic Ruins Realm, sa mundo ng Divine Feather Sect. Dagdag pa ni Xiaoyu, mayroong hindi mabilang na iba pang mga sect at mga pinakamataas na eksperto. Ang mga mapagkukunan ng pagsasanay doon ay hindi rin maihahambing sa ating maliit na mundo. Sa isip ni Nieli, mukhang nakapunta na siya sa Draconic Ruins Realm. Pero sa paghahambing sa napakalawak na Draconic Ruins Realm, ang Divine Continent ay napakaliit lang. Sa isip ng ating bida, hindi ko alam kung ano ang papel ng Master ng Netherrealm sa Divine Feather Sect. O kung ano ang kaugnayan ni Xiaoyu sa Master ng Netherrealm. Sabi ni Xiaoyu, kung ganoon, interesado ka bang maging disipulo ng Master ng Netherrealm? Sabi ni Nieli, titingnan ko muna ang sitwasyon. Pagkatapos ay iisipin ko. Ninas si Xiaoyu. Sabi ni Xiaoyu, alam mo ba gaano karaming tao ang gustong maging disipulo ng Master ng Netherrealm? Sabi ni Nieli, ano ang kinalaman niyan sa akin? Sabi ni Xiaoyu, ikaw, may naramdaman si Xiaoyu. Napalingon siya. Sabi niya, hindi ito maganda. Merong umatake sa kanila na dalawang malalaking kamay na bato. Gumawa ito ng pagsabog. Lumiwanag ang tinamaan ng mga kamay. Napansin ito ng ating bida. Sinangga pala ito ni Xiaoyu. Sabi ni Xiaoyu, hindi ko na kaya. Kailangan na nating umalis, mabilis. Gumawa ng double circle barrier si Xiaoyu. Habang may paparating pang mga batong kamay. Sabi ni Nieli, kumusta naman ang iyong Divine Guardian Stone? Sabi ni Xiaoyu,
Ang paggamit nito para sa ganitong uri ng sitwasyon ay isang pag-aaksaya lang. May nakikita silang daanan, sabi ni Neil Lee, parang mayroong matinding laban. Sila ba ang mga demigod rank expert? Ano ang kanilang nilalabanan? Patuloy silang inaatake ng malalaking batong kamay. Meron boses silang narinig. Tumatawa ito. Hindi ko akalain na mayroong talagang makakapasok sa lugar na ito. Sa tingin ba ninyo na ang libingang ito ay kung saan ko itinago ang aking mga kayamanan? Ang sinaunang libingang ito ay talagang aking pisikal na katawan. Sa pamamagitan ng paglunok sa inyo, maaari kong unti-unting maibalik ang aking divine spark. Ang spiritual god of death. Ming Fei, hindi mo ako mapapatigil magpakailanman. Ang aking batas ng kamatayan ay nasa mas mataas na antas kaysa sa iyong batas ng nether. Sa isip ng ating bida, ang spiritual god of death, lahat ay naglalayong makarating sa Draconic Ruins realm. Pero nagtatalo pa rin sila kung kaninong kapangyarihan ng batas ang mas malakas. Sabi ni Xiao Yu, hindi ko akalain na ang matandang lalaking ito. Kaya pa rin gumawa ng ganitong mga bagay kahit napatay na siya. May nangyayari sa mga pader. Sabi ni Xiao Yu, mas maraming kamay ang paparating. Naghahanda siya sa pag-atake. Inatake ni Xiao Yu ang malalaking batong kamay. Nagdadaugdog ang ibang malalaking kamay. Pero hindi na kinakaya ito ni Xiao Yu. May nakalusot na isa, tinamaan si Xiao Yu. Pero naitwist niya ito. Tumupag siya sa lupa. Napaubos siya dahil sa pagtama ng isang malaking kamay na bato. Sabi ni Xiao Yu, nagkamali ako roon. Ang batas ng kamatayan ay sumasalakay sa espasyo sa paligid ko ngayon. Huwag mong maliitin ang mga kamay na bato na ito, Neil Lee. Narinig mo siya. Ang sinaunang libingang ito ay ang katawan ng spiritual god of death, at wala talagang kayamanan. Kung ganoon, bakit tayo naglalaro pa rin sa kanya? Nag-transform na ang ating bida sa Food Panda. Sabay naghanda ito ng pag-atake. Umatake na ang ating bida. Magdidikit na ang dalawang pag-atake ng ating bida. Habang nakatingin si Xiao Yu, wala pang sangga siya sa lakas ng pagsabog ng pag-atake ng ating bida. Sa isip niya, ito ba ang mapanirang kapangyarihan ng isang Black Gold rank? Maihahambing ito sa isang Pinnacle Legend rank. Sabi ni Xiao Yu, ha, ano, meron pa. Sunod-sunod ang ginawang pag-atake ng ating bida sa kaliwa, sa kanan, sa unahan. Nagpaulan ng yin-yang blast ang ating bida. Makikita ang kaguluhan na ginawa ng ating bida. Kumuguho na ang mga bato. Sabi ng ating bida, maghanda ka, Xiao Yu. Magbubutis ako ng daan sa lugar na ito. Tenfold, yin-yang energy blast. Gulat na reaksyon ni Xiao Yu. Pinakalwalan ng ating bida ang yin-yang energy blast. Sobrang laki nito. Gumawa ito ng napakalakas na pagsabog. Nabalot sila ng liwanag sa lakas ng pagsabog. Nabasak ang lugar na kinatatayuan nila. Nalaglag sila, kulay pula na ang kanilang tinatapakan. Sabi ni Xiao Yu, ang lugar na ito ay. Sabi ni Neil Lee, what an enormous heart. Tingnan mo. Lahat ng mga demigod rank expert ay narito. Ang mga blood vessels na ito ay sumisipsip ng kanilang enerhiya. Ang spiritual god of death. Mukhang nakarating na tayo sa kanyang core. Nagsalita ang boses. Kiki, mas maraming tao ang nagmamadaling pumunta rito para mamatay. Hindi ko tatanggihan ang regalo. Umatake na ang boses. Sabi ni Xiao Yu, mag-ingat. Ang mga bagay na ito ay may batas ng kamatayan. Magkasabay na umilag ang dalawa. Sabi ni Neil Lee, Xiao Yu, iligtas mo ang iba. Ako ang magiging abala sa kanya. Naghanda si Xiao Yu. May nilabas ito sa kanyang manggas. Binunot na niya ang kanyang espada. Seryoso siyang tumingin. Sabay sumugod siya sa mga itim na galame. Sabi ng boses, Ga-ah-ha-ha. Ang isang tao na tulad mo ay nag-iisip na kaya niyang putulin ang mga origin thread na ito na nabuo gamit ang kapangyarihan ng batas. Gumawa ng maraming slash si Xiao Yu. Makikita na naputol-putol ang mga galame.
Naglaglagan ang mga expert na nakatali sa galame. Sabi ng isang expert, ang aking enerhiya ay naubos na. Sabi ng boses, imposible. Paano mo nagawang putulin ang mga ito? Damn it! Mukhang talagang may kakayahan ka. Tikman mo ang aking kapangyarihan ng batas ng kamatayan. Umatake ulit ito. Papalapit na ito kay Xiao Yu, pero nakahilig siya. Tumingin ng seryoso si Xiao Yu. May hamarang sa pag-atake. Ang light at dark. Sabi ni Nieli, ang ingay mo. Talaga bang kailangan mong sumigaw? Sabi ng boses. Ano ito? Paano nangyari na ang dalawang magkaibang uri ng low energy ay naruroon sa isang tao, pero hindi ka pa nakarating sa demigod rank? Masyadong maaga para isipin mong matalo mo ako. Take this. Sabi ng ating bida. Huwag mo nang isiping hawakan si Xiao Yu. Sabi ng boses, gusto kong makita kung paano mo nagawang gamitin ang iba't ibang kapangyarihan ng batas ng sabay-sabay. Sa isip ng ating bida, talagang kaya niyang tawagin ang napakalaking dami ng Deathlaw energy. Hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa akin. May napansin ang ating bida. Ang Deathlaw ay gumagapang sa kanyang katawan. Sabi ni Nieli, ang batas ng kamatayan ay direktang sumasalakay sa loob. Wow! Masakit iyon. Tumatawa ang boses na parang baliw. Panahon na para maging pataba ka. Nababalot na ng Deathlaw ang ating bida. Pinapasok siya nito. Hindi maganda. Kahit na ang aking Soul Ocean ay nasa lakay na. Kailangan kong palayasin ang batas ng kamatayan. Sumigaw ng malakas ang ating bida. Sumabog na ang sinasalo na pag-atake ng ating bida. Hindi ko na kaya. Tumawa na naman ang boses. Tumatawa pa rin ito habang pinapasok ng Death of Law ang Soul Realm ng ating bida. Napatigil ang boses nang walang nangyari sa Soul Realm ng ating bida. Sabi ng boses, ano ito? Ang Death of Law ay dahan daw ang pumapasok sa Soul Ocean ng ating bida. Sabi ng boses, nasaan ang aking batas ng kamatayan? My Law of Death. Ang Law of Death ay inaabsorb ng puno sa loob ng Soul Ocean ng ating bida. Sa isip ng ating bida, ang puno ay kaya ring sumipsap ng batas ng kamatayan. Gaya ng inaasahan ko, tulad ng sa Black Spring. Sabi ng boses, nasipsap na. Paano niya nagawang kunin ang batas ng kamatayan na nasa ilalim ng aking ganap na kontrol? Sabi ni Nieli, kung ganoon, ito na pala. Salamat sa batas ng kamatayan na ibinigay mo sa akin. Naunawaan ko na. Lumapag na sa lupa ang ating bida. May lumabas sa kanyang puting pakpak. At meron ding lumabas na itim na pakpak na nababalutan ng red. Ito ang fundamental na prinsipyo ng low energy. Sumigaw ng malakas ang ating bida. Napansin ito ni Xiao Yu. Nieli, sabi ng ibang expert, maraming salamat sa Young Master sa pagliligtas sa amin. Salamat po, Young Master. Salamat, sabi ni Xiao Yu. Well, dapat mo siyang pasalamatan. Sabi ng isang expert, iyon ay. Ipinakita ang napakastig na poster ng ating bida mula sa 3 law. Napakadalisay na low energy. Paano nangyari na ang dalawang kapangyarihan ng batas ay naruroon sa isang tao? Saan ba galing ang Young Master na ito? Sabi ni Nieli, 2 anyo ng low energy, mukhang mayroong isang uri pa sa aking Soul Ocean. Ang batas ng kamatayan. Sabi ng boses. Naglakas loob kang kumilos ng mayabang sa harap ko, ang spiritual god of death. Hinihingi mo ang iyong sariling kamatayan. May sumusugod sa ating bida. Inangat ng ating bida ang kanyang isang kamay. Ang spiritual god of death ay isang espiritu lang ng low energy. Nilabas niya ang death of law. Kung i-deconstruct ko ang kapangyarihan ng batas na ito, ano ang mangyayari sa iyo? Sabi ng boses. Ano ang ginagawa mo? What is this? Naglaglagan ang mga papasugod sa ating bida. Sabi ni Nieli, ito ang takot. Sabi ng boses, sinusubukan mong kunin ang aking batas ng kamatayan. Buwisit.
Napakayabang mo kahit na nasa aking teritoryo ka. Dudurugin kita. May papasugod na malaking kamay na gawa sa death of law. Sabi ng nasa kaliwang expert. Wow! Ang lakas ng pakiramdam ng pang-api. Sabi ng nasa kanang expert. Hindi maganda. Sa sinaunang libingang ito, ang kapangyarihan ng batas ng iba ay mapapatigil ng spiritual god of death. Makakayanan ba ng young master na iyon? Magkabilaan ang dalawang malaking kamay na parang dudurugin ang ating bida. Sabi ni Xiao Yu, bakit hindi umiiwas si Nia Li? Naapektuhan ba ang kanyang kamalayan? Malakas na sigaw ni Xiao Yu. Mag-ingat, Nia Li. Umalis ka na ngayon. Magdidikit na ang dalawang malaking kamay. Hindi pa rin gumagalaw ang ating bida. Ngumiti ang ating bida. Kung ganoon, ito na pala. Nagdikit na ang dalawang malaking kamay na gawa sa death of law. Maririnig ang pagsabog mula dito, hudyat ng isang malakas at nakakapang-inag na pagkawasak. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.